Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Talaga namang, last March pa po ata ako tumayo dito nung huling tayo ko po. At yon, sa biyaya ng Lord, salamat sa Panginoon dahil muli niya akong binigyan ng pagkakataon para makapagbahagi ng salita ngayon sa umaga ito sa inyong harapan. At bago po ang lahat ay muli muna nating i-declare sa ating mga buhay. Dapat po hindi lang natin to tuwing Sunday dinideclare, kundi araw-araw sa buhay po natin. I-declare po natin na I am blessed. I am a child of God. I am blessed and highly favored. I am Charito. Amen. 2 thumbs up po sa bawat isa. Amen. Wag po tayong matulog ngayong umaga to. Saglit lang po ako. Joke lang. Ito po ay isang pribilehiyo na muli pong magamit ng Panginoon sa umagang ito. Nawa ay isa-isa ihanda po natin ang ating mga puso, ating mga isip na at sa mga salitang maihahayag ngayon sa umaga. Tayo pong lahat ay sumandaling yumuko at pumikit. Yes, Lord, hallelujah, purihin ka, Panginoon. Diyos Ama, muli sa ngalan po ng aming Panginoong Isus sa patnubay ng banal na Espiritu, Lord, maraming salamat, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon, na pinagtipon mo kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong salita, Panginoon, na maihahayag sa amin sa umagang ito, Panginoon. Lord, gamitin mo lamang akong instrumento sa umagang ito, O Diyos. Ikaw ang mag-isalita sa umagang ito sa bawat isa sa amin, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, tiniklaim na namin na pinagpala mo na ang iyong salita sa umagang ito, Panginoon. We bless, Panginoon, at uuwi kami, Panginoon, na dalalala ang pagpapala mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya muli, O Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Ngayong umaga po, ang nais ko pong ibahagi sa inyo, ang ating pong pamagat o topic, Don't stop, keep going. Huwag kang titigil, magpatuloy. Amen. Ang ating pong talata ay mula sa Pilipos 3, talatang 12 hanggang 14. Ang sabi po dyan, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus na tawagin niya ako. Verse 13, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na at naganap na sa buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon, kinakalimutan ko ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Verse 14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa mamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Amen. Bilang isang tao, mga kapatid, normal po sa atin o nakakaramdam po tayo na gusto na nating huminto. Amen. Gusto na nating tumigil sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Amen po ba? Halimbawa na lang po sa mga estudyante. Minsan dumarating sila sa punto na gusto na nilang tumigil sa pag-aaral. Pero naisip nila na hindi ito naayon sa kanila. Amen? Kasi wala silang mararating once sila ay tumigil sa pag-aaral. Gayun din po sa mga nagtatrabaho. Nais na nilang huminto kasi nagsasawa na sila, pagod na. Pero naiisip pa rin nila yung umaasa sa kanila. Amen. Meron silang kailangan i-provide para sa pamilya nila, sa mga mahal nila sa buhay. Gayun din po sa mga nagbi-business. Minsan gusto nilang tumigil, i-stop na yung business nila kasi parang iniisip nila na wala namang halaga, wala namang nangyayari, parang nalulugi lang. Pero naisip nila na maraming maapektuhan. Amen. Gayun din po tayo bilang mga alagad ng Diyos. Aminin man o natin o hindi ngayong umaga, dumarating tayo sa punto na gusto nating huminto. Tama? Dumarating tayo sa punto na gusto nating tumigil sa paglilingkod sa Lord. Amen. Kasi parang sabi natin, paulit-ulit na lang. Parang nakakasawa na umattend sa cell group, sa Sunday service, sa discipleship training, parang paulit-ulit na lang, ganun na lang yung ikot. Pero sa umagang ito, kapatid, nais kong ibahagi sa inyo ang 3 dahilan kung bakit hindi tayo dapat
tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Handa na po ba tayo? Kaya sabi mo sa iyong katabi, kapatid, handa ka na ba? Amen? Nawa ito pong tatlo lang man po itong puntos na nais kong ibahagi sa inyo. Dako po tayo sa una. Don't stop, keep going because God is not done with you, with your life yet. Huwag kang titigil magpatuloy dahil hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Sa buhay po natin, marami po tayong pinagdaraanan, tama po? Pero huwag po nating idahilan ang mga pagsubok o problema na meron po tayo para tayo ay tumigil sa ating paglilingkod sa Diyos. Dahil ipinapakita po ng Diyos sa atin, sa pamagitan po ng mga buhay natin ngayon, na may magagawa ka pa. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, may magagawa ka pa. Amen? Lahat tayo may magagawa pa. Dahil binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Lahat po tayo ay nakaranas ng nagdiwang ng ating kaarawan. Tama po? Amen. Nakaranas din tayo ng mga paghihirap, kasakitan, dumanas ka ng may karamdaman ka, di ba? Pero ang Diyos ay hindi nanatiling tulog sa piling mo. Dahil handito ka ngayon, malakas, buhay. Amen po? Marami tayong nabalitaan nito lang mga nagdaang buwan. Ang daming sakuna, mga bagyo, pero ikaw at ako ngayon ay nandito. Amen. Marami tayong narinig na namatay, maraming dumanas sa paghihirap ng karamdaman, pero ikaw at ako ay nandito pa rin. Amen. Ibig sabihin lang yan, kapatid, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon para maglingkod sa Kanya. Amen. Binibigyan ka niya ng Diyos ngayon ng pagkakataon. Amen. Buhay ka ngayon, malakas ka, gamitin mo yan para sa paglilingkod sa Diyos. Sabi nga po dun sa talata natin sa 12, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon dahil ito ang layunin ni Kristo sa Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Isang halimbawa po ang kaisipan ni Apostol Paul na nagpatuloy po siya. Sa sitwasyon po na yan ay siya po ay nakakulong. Amen po. Pero hindi niya po pinalagay sa kanyang sarili na lahat ay nakamtan niya na, kundi nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Lord. Na kahit nakakulong siya, hindi ito naging hadlang para gamitin ang buhay niya sa paglilingkod sa Lord. Amen. At tandaan po natin mga kapatid, hindi lamang po ang mga pastors, core leaders, cell leaders ang may layunin na ibinigay ang Diyos. Lahat po tayo, bawat isa sa atin ay merong layunin na ibinigay ang Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, may layunin ka pa. Amen? Na dapat gampanan sa mundong ito. Gaya po ni Apostol Pablo, makikita po natin sa buhay niya na kahit po may hadlang o nakakulong siya, hindi siya tumigil na magampanan ang kanyang layunin. Sabi nga, basta't may buhay, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Lord. Amen. Ikaw at ako ngayon ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon upang makapaglingkod sa Kanya. Dumaan tayo sa pagsubok, karamdaman, sakuna, pero buhay pa tayo at yan po ang ibig sabihin, may purpose ka pa sa mundong ito. Amen. Kaya lagi tayong sinasabi, lagi ding pinaano ni Pastor na tuloy lang. Amen. Na kahit ano pa yung mga pinagdaraanan natin, tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Huwag po nating isipin na ang mga pagsubok o karamdaman ay wala ka nang magagawa. Amen. Na ngayon, kayang-kaya mo, tandaan mo kapatid, na hindi ang mga pinagdaraanan natin ang magdidikta sa paglilingkod natin sa Lord, kundi ang panawagan ng Diyos sa Kanyang layunin na ibinigay sa bawat isa sa atin. Amen. At huwag po tayong papayag na pahintuin po tayo ng mga problema
sa mga nais nating gawin para sa Diyos. Ngayon po, napapansin natin, November 30. Ayan. Bukas po ay December na. Nalalapit na naman pong matapos ang 2025. Dadako na tayo sa 2026. Amen po? Pero kapatid, nawa itong panahon na to, wag na po natin kantayin yung 2026. Saka mo lang sabihin, Lord, maglilingkod na ako sa'yo. Lord, saka na lang ako babawi sa'yo sa 2026. Dahil hindi po natin hawak ang buhay natin. Hindi natin sigurado kung buhay pa tayo sa 2026. Amen? Kaya bakit pa natin hihintayin yung 2026 kung pwede naman ngayon na? Amen? Na may buhay ka, malakas ka, pues gamitin natin yan sa paglilingkod sa Lord. Amen? Binigyan ka ng Lord ng pagkakataon. Ba't natin sasayang? Amen? Sabi nga, ang natin buhay, kami natin sumagawa. Amen? Ang magagawa natin, ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Ano natin sila buhay natin? Diba? Natin sila tayo tayo. Pero habang tayo ay buhay pa, hindi nga ka, gamitin mo yan sa Diyos. Amen? Kuwas po natin, sa panahon na ngayon, nangyayari, nakasaad sa Bible, na isang tanda para po balik na ang Panginoon. Hihintayin mo para maratay ka na, bago sabihin sa Lord, maglingkod na ako sa Diyos. Pero maglingkod na ako sa iyo. Kailangan mo pamanasan na maghinaan mo sa buong realize, magpapalawis sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ngayon sa, ngayon ang kakayanan, dapat ngayon pa lang, ginagamit mo yan para sa Diyos. Amen? Ito, pamilya po ang salita nito. Yung salita sa kana. Amen? Lalo po sa mga kabataan, sabi nila, saka na ako Lord maglilingkod sa iyo kasi bata ka lang mo. Tama po. Saka na ako Lord maglilingkod sa iyo kasi may bisip ako sa pag-aaral mo. Saka na ako Lord maglilingkod sa iyo kasi may bako. Hindi yan hadlang para mapaggamit ka sa Lord. Nakita natin si Pablo, nakamunsya na natin na sinusulat niya ang Philips. Sinusulat niya ang Philips, pero hindi yun naging hadlang para makapagnak ang Philips. Amen? Sa magitan ng sulat, binahagi niya ang katotohanan mula sa Diyos. Amen? Kaya kapatid mo na rin na yung 2020s, hindi pa huli lahat. May isang pagkaka, natatakbo ang buwan 2020s. Ayaw mo nang hintay mo. Kunin din, ngayon na, papatuloy tayo sa lingkod sa Panginoon. Amen? Dahil, kung kulang yung dahilan para hindi tayo paglingkod sa Lord. Binigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon para mabuhay. Binigyan tayo ng pagkakataon para masama natin sa buhay. Binigyan tayo ng lakas para buhay sa mundo. Kaya gamitin natin lakas at buhay na yan para sa Lord. Amen? At lagi mga isipin mga kapatid, sapat ng Diyos para tayo ay magtagumpay sa lahat ng mga pasok o pinagdaraanan natin. Amen? Manali ka lang ng palataya ka sa ng Panginoon, asahan mo ang tagumpay sa buhay. Amen? At bilang isang Kristyano, hindi mo na siyang pinapriority yung mga bagay. Tama po? Bilang isang anak ka ng Diyos, Diyos, ang priority mong gawa ay ang layunin na matapos ang ipinagawa sa iyo ng Diyos. Amen? Yan po ang dapat na priority natin sa ating mga buhay. Yan po yung number 1. Sabi, don't stop, keep going for sure. Because God is not done with you. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Kaya huwag mong sayangin ang binigay na pagkakataon ng Diyos para ikaw ay mabuhay sa mundong ito. Amen. That was number 2. Don't stop, keep going because you're not at the finish line yet. Huwag titigil, magpatuloy sapagat wala ka pa sa finish line. Amen. Pilipos 3:13, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Ang sinisikap po ni Pablo ay yung layunin ng Diyos na maikasatuparan niya na kahit po nung panahon na yan talagang siya po ay nakapiit pero hindi siya tumigil sa paglilingkod sa Lord. Ang ginagawa niya, nililimot niya yung mga nakaraan kundi nagpo-focus siya sa layunin ng Diyos. Amen? Gayon din po tayo mga kapatid. Dapat yung kaisipan ni Pablo ang ating gayahin.
Diba? Na ang pukusan po natin ay yung hinaharap, hindi yung mga nakaraan na. No, kung nakaraan, nagkulang ka sa Lord, kalimutan mo na yun. Ngayon, bumawi ka sa Kanya. Amen? Dito ka mag-focus kasi yung nakaraan, hindi mo na pwedeng balikan yan eh. Ang pagpukusan po natin, yung ngayon na nandito ka. Amen? Yan po si Apostol Paul at yan po si Pastor Nick. Ayan. Kita po natin yung kanyang kalagayan. Amen po. Siniling siya na walang kamay. Nakaranas siya ng pambubuli. Nakaranas siya ng panghihiya ng mga tao. Pero siya po ay nakakilala sa Diyos at siya po ay nagpagamit sa Panginoon. Amen. Marami siyang na-inspired na tao. Amen. Pero hindi naging hadlang yung kalagayan niya na yan. Kapatid, isang paalala sa atin na tayo po ngayon ay hindi kagaya ni Apostol Pablo na nakakulong. At hindi tayo kagaya ni Pastor Nick na may kakulungan sa parte ng ating mga katawan. Amen. Ikaw at ako ay malaya sa umagang ito. Amen po. Ikaw at ako ay kumpleto ang mga bahagi ng ating mga katawan. Kaya marapat lang na gamitin natin itong pagkakataon na to para tayo ay makapaglingkod pa sa Panginoon. Amen. Kung silang dalawa ay hindi nahadlangan ng kung kanilang kalagayan, what more tayo? Amen. Malaya tayo nakakakilos. Wala tayong kakulangan. May kamay ka, may paa ka, may mukha ka naman, di ba? Hindi naman tayo pinanganak na walang muka. Pero sa totoo lang dati po nung hindi pa ako Kristiyano, ang tingin ko po sa sarili ko, wala akong muka. Wala akong mukhang may harap sa tao. Yung hiyang-hiya ka ba na pag yun makikihalubilo ka, gaya po sa pamilya po namin ay talagang malawak. Hindi kada may reunion, may salo-salo, kailangan na-attend ka. Lagi kong katwiran sa mami ko noon, kayo na lang, nahihiya ako eh. Parang matinin ko sa sarili ko, parang hindi naman ako, parang ang pangit ko, ganun. Hindi ako sa mga tao. Pero sa biyaya ng Diyos, ayan, eto nga ako ngayon, nakakatayo sa harapan nyo. Di ba? Kapag talaga gagamitin ka ni Lord at nakakilala ka sa Kanya, maraming mababago. Amen. Talagang dati po hindi ako nakakatingin sa mata ng tao. Para bang lagi ko nakagag. laging yung kausap ko nasa baba. Pero sa biyaya ng Diyos, ayan, nakakatitig ako sa kanila. Ngayon, nakakatigit ako sa inyo. Nakakapagsalita ako, lalo tigit sa lahat ng salita ng Diyos. Na hindi ko po lubos na akalain na magagamit ako ng Diyos sa pagsasalita o paghahayag ng salita niya. Amen. Kaya huwag tayong matakot, kapatid. Sabi nga, hindi tayo perpektong tao. Tama po. Yan po ang aalisin natin sa utak natin. May time na nagkakamali ka. Ito nga yung 3 hadlang. Kung bakit minsan gusto na natin tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Yan. Una, yung kahinaan. Amen. Iniisip natin, mahina ako dito. Iniisip natin, Lord, nagkakasala pa rin ako. Kasama yan sa buhay natin. Hindi pa kasi tayo perpekto, kapatid. Nasa sa atin pa yung sinful nature natin. Once na magiging perpekto tayo, pagbalik ng ating Panginoon. Kaya huwag mong isipin sa sarili mo na hindi ka karapat dapat maglingkod sa Kanya dahil sa kahinaan mo. Kundi ipagpatuloy mo yung paglilingkod mo sa Panginoon. Yan 3 na yan, sumunod yung problema. Hindi lang ikaw ang dumaranas ng pagsubok o problema sa buhay. Bawat isa sa atin ay may pinagdaraanan. Amen. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, bibigyan Kanya ng lakas para ikaw ay magtagumpay. Amen. At pangatlo,
iniisip din to natin na yung estado natin sa buhay. Iniisip mo na hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ako matalino, hindi ako mayaman. Hindi po tumitingin dyan ang Diyos, kapatid. Isipin na lang natin sila, ang mga alagad niya. Halimbawa na lang si Pedro. Siya po ay isang mangingisda. Pero nang siya ay tawagin ng Panginoon, hindi siya nag-alinlangan, sumunod siya sa Panginoon. Siya ay naglingkod sa Panginoon. Hindi hadlang, kapatid, kung ano man ang natapos natin. Ako po, hindi po ako tapos sa pag-aaral. Hindi rin po ako ganun katalino para sabihin na marami akong alam. Pero sa biyaya ng Diyos, kapatid, siya ang magbibigay sa iyo ng kakayanan para ikaw ay magamit niya sa kanyang kaharian. Amen. Yan po yung kadalasang humahadlang sa atin. Kaya minsan naisip natin huminto na sa paglilingkod natin sa Lord. Amen po ba? Pero nawa maging kalakasan natin na wala pa po tayo sa finish line. Amen. At gaya po ni Apostol Pablo at Nick, na nagpatuloy at hindi tumigil, na kahit may hadlang, may magagawa ka pa. Amen. May magagawa pa tayo kahit may mga pinagdaraanan tayo, kahit meron tayong kahinaan. Basta sa biyaya ng Diyos ka titindig. Amen. Ituloy po natin yung nasimulan ng Diyos sa ating mga buhay. At huwag po nating hayaan na maisip natin yung mga hadlang na yan, ang maging dahilan para po tayo ay huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Si Apostol Pablo po, nakakulong pero hindi naging dahilan yun para siya ay huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Si Pastor Nick may kakulangan physically pero hindi rin naging hadlang para ito ay hindi siya magamit ng Panginoon. Amen? Lahat po ng hadlang, kapatid, ay huwag po nating isipin na yan po talaga yung hadlang sa paglilingkod natin. Ang isipin po natin doon sa mga hadlang na yan, yan ang maging inspirasyon mo para lalo kang tumindig at maglingkod sa Panginoon. Amen? Dahil sabi nga ng Panginoon, hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Amen? Kaya natin, kapatid. Huwag lang tayong padadala sa mga pagsubok o hadlang na yan. Diba? Yan po yung sinasabi natin na tandaan natin na wala pa tayo sa finish line. Paano ba natin masasabi na nasa finish line na tayo? Unang-una, kapag ikaw at ako ay wala na sa mundong ito. Amen? Pag wala ka na, as in patay ka na, ibig sabihin, finish line ka na. At yung pangalawa, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ngunit habang hindi pa dumarating ang mga tagpong iyan sa buhay mo, magpatuloy ka, kapatid. Amen? Takbuhin mo ang layunin na nais ng Panginoon sa iyo. Amen. Alam ko po sa atin dito, marami yung nagsisimula pa lang sa takbuhin niya bilang isang Kristiyano. Tama po? Ang masasabi ko sa iyo, kapatid, magpatuloy ka sa nasimulang mong takbuhin na yan. Yung iba sa atin, nasa kalagitnaan na ng ating pananampalataya o takbuhin sa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Magpatuloy ka, kapatid, at makakarating ka rin sa finish line. At higit sa lahat, yung iba sa atin na malapit na sa finish line. Huwag naman sabihin yung mga maedad na. Diba? Malapit na tayo sa finish line. Pero habang buhay ka, malakas ka, magpatuloy ka, kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Gawin po nating inspirasyon si Apostol Pablo at si Pastor Nick na kahit may hadlang sa kanilang buhay, pero hindi nila ito ginamit na hadlang para makapaglingkod sa Panginoon. Amen. Ikaw at ako ngayon ay malakas, binigyan ng pagkakataon ng Diyos para mabuhay pa sa mundong ito. Kaya gamitin mo yan, kapatid, para ikaw ay makapaglingkod sa Kanya. Amen? Huwag po nating idahilan na, gaya na sinabi ko kanina, bata pa ako. Hindi po natin hawak ang buhay natin, kapatid.
Pumunta ka sa sementeryo, magugulat ka, iba-iba ang sukat ng nicho. May maliit, katamtaman, sobrang laki. Kaya habang buhay ka pa, gamitin mo na yan sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Huwag mong sayangin yung binigay na pagkakataon ng Panginoon. Amen. Na mabaliwala ang binigay niya sa iyong buhay. Na mabaliwala ang ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay mabuhay at mapalaya sa kasalanan. Amen. Sapat ang biyaya ng Diyos, kapatid, para tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. Totoo na dumarating tayo sa point talaga sa buhay natin, lalo na sa mga nagtatrabaho. Gusto nilang huminto. Nagsasawa na sila, pagod na sila sa pagkaka-work, araw-araw, paulit-ulit na lang. Pero hindi sila tumitigil kasi alam nila na meron silang kailangan suportahan. Kasi alam nilang may nangangailangan sa kanila. Gayon din tayo mga kapatid bilang mga isang Kristiyano at alagad ng Diyos. Kahit dumating tayo sa point na gusto na nating huminto, alalahanin mo ang layuning ibinigay sa iyo ng Diyos. Marami pa tayong dapat gawin. Amen. Kaya wag po nating sayangin yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Yan po ang number 2. Huwag titigil dahil wala pa tayo sa finish line. Number 3. Huwag titigil, magpatuloy sapagat meron tayong katiyakan sa buhay na walang hanggan. Sabi nga dyan, don't stop, keep going, we have an assurance of eternal life. Amen. Huwag tayong tumigil, magpatuloy sapagkat meron tayong katiyakan sa buhay na walang hanggan. Amen? Sabi po sa Pilipos 3:14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Sa palaro po, meron po tayong nakukuhang reward. Amen? Kapag ikaw ay nananalo, syempre may reward yan. Gayon din po tayo bilang mga Kristiyano o anak ng Diyos. Meron tayong reward. At yun po ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Pero sabi diyan ni Pablo, hindi rin siya tumigil. Hindi pa rin siya tumitigil hanggang sa makamtan niya yung buhay na walang hanggan. Amen. Na kahit alam na ni Pablo na meron na siyang buhay o eternal life, hindi pa rin siya huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi minsan, naisip natin yung ibang Kristiyano, na porkit alam na nila na sila ay ligtas na, akala nila wala na silang gagawin. Amen. Akala nila hanggang doon na lang. Hindi, kapatid. Marami pa tayong magagawa. At alalahanin natin na marami pa tayong pamilya, kaibigan, ang hindi nakakaalam ng katotohanan tungkol sa kaligtasan. Amen. Kaya kahit alam mo na ikaw ay ligtas na, paano naman yung kapitbahay mo, kaibigan mo, pamilya mo na hindi pa alam ang kaligtasan? Amen? Kaya huwag tayong tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga itong inilaunch natin ulit yung intentional evangelism, seryosohin po natin to, kapatid. Na habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, gawin natin yung dapat nating gawin para makamtan din ng mga kakilala natin ang tunay na kaligtasan mula sa Diyos. Amen? Habang meron tayong magagawa, gawin na po natin. Huwag na po tayong mag-alinlangan pa sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Na kahit ligtas ka na, marami pang hindi ligtas. Kaya huwag tayong sumuko. Huwag tayong titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Gaya ni Apostol Pablo, hindi siya tumigil hanggang sa makamit niya yung tagumpay na pangako ng Diyos sa kanya na buhay na walang hanggan. Amen. Na habang nandito tayo sa lupa, naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, gawin natin yung nararapat nating gawin. Kung ano yung layunin ng Diyos sa atin,
yung layunin ng Diyos para tayo ay magamit sa gawain niya. Amen. Kaya tapusin po natin ang taon na ito na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Huwag nating hayaan na hadlangan tayo ng mga pagsubok, karamdaman, kahinaan sa paglilingkod sa Panginoon. Kundi magpatuloy tayo para tayo ay magtagumpay. At lagi natin tatandaan, ang biyaya ng Diyos ay sapat para tayo ay magtagumpay sa lahat ng takbuhin natin sa mundong ito. Amen. Di ba po ang mga atleta, hindi sila pwedeng tumigil once na sila ay tumakbo na. Amen. Gayon din po tayo. Huwag tayong huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Pwedeng magpahinga, pero huwag kang tuluyang magpapahinga. Amen. Kapag may lakas na ulit, takbo ulit para sa Panginoon. Amen. Huwag nating hayaan na madapa ka na lang at tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. At yan po ang tatlong dahilan kung bakit hindi tayo dapat huminto sa paglilingkod natin sa Panginoon. Tayo pong lahat, sabay-sabay po natin bigkasin. Ang number 1, huwag titigil magpatuloy dahil hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Number 2, huwag titigil magpatuloy dahil wala ka pa sa finish line. At number 3, huwag titigil magpatuloy dahil meron tayong katiyakan sa buhay na walang hanggan. Amen. At ang ating pong life application, magpatuloy sa takbuhin ng buhay hanggang makarating sa finish line. At ang ating big idea, in God's grace, I will never stop to serve. Amen. Purihin ang Diyos. Yan lamang po sa umagang ito at binabalik ko na po sa ating head pastor ang pulpito. To God be all the glory.